Everyone's trying to sell you something, but it's all fake. My dream was to be a life-changing artist. I don't think I made much of an impact. I wanted to leave a legacy, but instead I write painfully forgettable songs. Really messed up. My dad doesn't know me. I need you to understand why I did the things I have. Nagsisimula ang kwento sa isang dalagitang nagngangalang Riley na nanonood ng video kung paano mapapabilib ang mga lalaki. Puno ng posters at litrato ng paborito niyang singer na si Peyton ang kanyang kwarto. Tinitingnan ni Riley ang mga poster at inuulit ang lahat ng napanood niya sa video. Biglang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang ama na si Ron. Isa siyang pulis at dumaan para mag-good night bago pumasok sa trabaho. Lumipat ang eksena kay Peyton na kasalukuyang nagko-concert. Baliw na baliw ang mga babae sa kanya. Pagkatapos ng concert, sinabi ni John kay Peyton na may press interview pa sila. Pumunta si Peyton para gawin ang interview. Pinapanood din ito ni Riley kasama ang kaibigan niyang si Sid. Sinabi niya kay Sid na kailangan na nilang umalis dahil bibisita pa sila sa kanilang kapitbahay. Umalis silang dalawa papunta sa bahay ng kapitbahay ni Riley. Tinanong ni Riley si Sid kung sa tingin ba nito ay makikilala nila si Peyton bukas. Sumagot si Sid na hindi niya alam. Pagdating sa bahay ng kapitbahay, sinabi ni Riley na wala ito ng ilang linggo kaya walang tao ang bahay sa ngayon. Sa paaralan, tinatawag siya ng ibang mga babae na babaeng namatay ang nanay. Sinasabi nilang desperada siya sa atensyon at baliw. Ngunit hindi pinapansin ni Riley ang mga ito at nakikinig na lang sa mga kanta ni Peyton na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang binubully sa school. Habang si Sid ay nakaupo kasama ang boyfriend nito, si Riley naman ay nakikinig ng musika at nalulunod sa sariling isipan. Wala siyang ibang kaibigan kundi si Sid. Maya-maya, kinausap siya ng girlfriend ng kanyang ama na si Marn. Sinubukan nitong maging mabait at kausapin si Riley, ngunit wala siyang interes makipag-usap dito. Isinabay din siya ni Marn sa sasakyan dahil pupunta sila sa concert ni Peyton. Ibinaba sila ni Marn sa concert at umalis. Lubos na nag-enjoy si Riley sa concert. Pakiramdam niya ay may espesyal na connection sila ni Peyton. Naiintindihan nito ang kanyang nararamdaman at para bang para sa kanya isinulat ang lahat ng kanta nito. Pagkatapos ng concert, sinabi ni Sid na susunduin sila ng boyfriend nito, ngunit gusto ni Riley na subukang makilala si Peyton. Ayaw pa niyang umuwi, kaya sinabi ni Sid na babalikan siya makalipas ang kalahating oras. Gusto sanang bumili ni Riley ng ilang gamit ni Peyton, ngunit kulang ang pera niya kaya umalis siyang dismayado. Narinig niya si Peyton na may kausap. Nang lumapit siya upang makinig, narinig niyang sinasabi ni John na masama ang nangyari at sisira iyon agad sa karera ni Peyton. Umalis si Peyton na galit. Pumunta siya sa kanyang silid at kumuha ng supot ng droga mula sa kanyang bag. Samantala, nasa labas si Riley at hinihintay si Sid. Nag-text siya sa kanyang ama na nakauwi na siya. Nagsimula siyang uminom habang nakikinig ng musika. Sa kabilang banda, papunta si Peyton para kumuha pa ng droga nang bigla niyang mabangga si Riley gamit ang kanyang sasakyan. Bumaba siya para tingnan si Riley. Nagulat si Riley nang makita siya. Sinabi niyang isa siyang malaking tagahanga at gustong-gusto niya ang kanyang musika. Humingi ng paumanhin si Peyton sa nangyari. Nang makita ang mga taong nagtitipon sa paligid, inalok niya si Riley na ihatid siya. Agad itong pumayag. Pinaupo siya ni Peyton sa kotse at umalis sila. Habang nasa biyahe, sinabi ni Riley na matagal na siyang tagahanga at ang musika nito ang tumulong sa kanya sa panahon ng kalungkutan. Ngunit walang interes si Peyton sa kanyang sinasabi. Sinabi ni Peyton na kailangan muna niyang huminto sandali sa isang lugar. Sumagot si Riley na ayos lang. Sinabi ni Peyton na babalik siya sa loob ng 5 minuto at pumunta upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Nag-text si Riley kay Sid na kasama niya si Peyton at tila nakikipaglandian ito sa kanya. Matagal na naghintay si Riley at nang hindi bumalik si Peyton, nagpasya siyang silipin ito. Kakatok na sana siya sa pinto nang biglang buksan ni Peyton ang pinto. Pinaupo siya muli sa kotse at mabilis silang umalis. Humingi ng paumanhin si Riley sa kanyang kilos, ngunit lulong sa droga si Peyton at hindi na makapagmaneho ng maayos. Halos maaksidente sila. Pikit na ang mga mata ni Peyton kaya huminto siya at bumaba ng sasakyan. Hindi na siya makalakad ng maayos. Inalalayan siya ni Riley at dinala sa kanilang bahay. Hiniling ni Peyton kay Riley na samahan siya sa banyo. Lumabas si Riley para kumuha ng tuwalya, ngunit bigla siyang nakarinig ng boses. Sinilip niya kung ano iyon at nakita niyang pumapasok si Sid sa kanyang kwarto. Sinabi ni Riley kay Sid na nasa banyo niya si Peyton. Nang sabay nilang tingnan, nakita nilang nagkalat ang droga sa sahig. Sinubukan nila siyang tulungan pero sinigawan sila ni Peyton na umalis at isinara ang pinto. Sa banyo, muli siyang gumamit ng droga. Kinaumagahan, dumating si John para sunduin si Peyton, ngunit wala siya. Samantala, nagising si Peyton sa kwarto ni Riley. Nakaposas siya. Sinabi ni Riley na nagwawala siya kagabi at wala na silang naisip na paraan. Sinabi ni Peyton na may kondisyon siya sa blood sugar. Pero ipinakita ni Riley ang mga droga at tinanong kung ano ang mga iyon. Itinanggi yon ni Peyton. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Riley na may malaking pasas siya sa hita, patunay na nabangga siya nito at bumalik rin siya sa paggamit ng droga. Gusto ni Riley na tulungan si Peyton pero hinila siya ni Sid palabas ng kwarto. Sinabi ni Sid na pakawalan na nila si Peyton dahil hindi nila responsibilidad iyon. Ngunit iginiit ni Riley na mananatili si Peyton doon hanggang may tama pa ng droga. Isipin daw nila ang lahat ng pangyayaring nagdala sa kanila sa sitwasyong ito.
ito, parang sinasabi ng tadhana na nakatakda siyang tulungan ito. May pagkakataon silang gumawa ng isang bagay na may saysay. Magtiwala lang daw si Sid sa kanya at ipinapangako niyang magiging maayos din ang lahat. Samantala, paulit-ulit na sinusubukang kontakin ni John si Peyton. Pinuntahan niya ang lalaking si Eric na siyang pinuntahan ni Peyton noong gabing iyon. Tinanong niya si Eric kung naroon ba si Peyton kagabi at kung ano ang ginawa nila. Sumagot si Eric na oo, pumunta ito roon, nagpalipas ng oras sandali at pagkatapos ay umalis din. Tinanong ni John kung ano ang ibinenta niya rito. Sinabi ni Eric, mga Zanies, kaunting coke, hindi naman malaking bagay. Iniabot ni John ang kanyang calling card kay Eric at sinabing tawagan siya kung may maaalala pa itong anumang makakatulong. Sa kabilang banda, labis na naghihirap si Peyton. Nagsasaliksik sa internet sina Riley at Sid kung ano ang dapat gawin. Umiiyak si Peyton at namumula ang kanyang mga mata. Samantala, kinansela ni John ang concert ni Peyton ngayong gabi at sinabihan ng lahat na panatilihing sekreto muna ang nangyayari. Kinagabihan, hindi makatulog si Peyton. Kumuha siya ng pushpin sa dingding at sinubukang buksan ang posas, ngunit nagising si Riley. Nakiusap si Peyton na pakawalan siya at nangakong hindi siya magsusumbong. Kung hindi raw, hahanapin siya ng mga tao at hindi makakaligtas si Riley sa ginawa nito. Sumagot si Riley na wala namang naghahanap sa kanya dahil nag-post ang banda niya na may sakit siya. Wala raw talagang pakialam ang mga ito sa kanya, pero siya may pakialam. Matutulungan niya si Peyton at ipinangako niyang magiging mas maayos ang lahat. Kinabukasan, paggising ni Riley, may masangsang na amoy sa kwarto. Nang tingnan nila, nalaman nilang napadumi si Peyton sa kanyang pantalon. Inutusan ni Riley si Sid na kumuha ng tuwalya at bagong boxer. Habang tulog si Peyton, nilinis siya ni Riley at pinalitan ng damit. Sinabi ni Sid na wala namang pagbabago sa kalagayan ni Peyton. Ngunit pinatigil siya ni Riley at sinabing may plano siya. Kailangan nilang dalhin si Peyton sa bahay ng kapitbahay ni Riley. Natatakot si Sid na baka magising ito, kaya kumuha si Riley ng baril ng kanyang ama. Lumapit si Sid para alisin ang posas ni Peyton. Ngunit nang mabuksan niya ito, agad siyang inatake ni Peyton at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Riley. Paglabas ni Peyton, sumisigaw siya ng saklolo at kumatok sa mga pinto ng ibang bahay. Ngunit walang tumulong sa kanya. Biglang inatake siya ni Riley at nagkaroon sila ng pisikal na sagupaan. Nang aatakihin na sana ni Peyton si Riley, binangga siya ni Sid gamit ang kotse. Dinala nila si Peyton sa bahay ng kapitbahay at muling pinusasan. Humagulgol si Sid habang pinapakalma siya ni Riley at inilalayo sa lugar. Nanginginig sa takot si Sid at sinabi kay Riley na muntik na siyang mapatay ni Peyton. Kailangan na raw harapin ni Riley ang katotohanan. Hindi nila kaya ito. Ngunit iginiit ni Riley na kailangan siya ni Peyton. Sumagot si Sid na hindi siya kailangan nito at niayaw nga nito sa kanya. Sinubukan ni Sid na umalis. Pinakiusapan siya ni Riley na manatili. Sinabi ni Sid, sige, mag-usap na lang tayo. Pero nang bahagyang lumayo si Riley sa pinto, muli siyang tumangkang tumakas. Nahabol siya ni Riley at itinulak. Nagsimulang sumigaw ng malakas si Sid. May babaeng nakarinig ng sigaw mula sa labas. Para patahimikin siya, tinakpan ni Riley ng tela ang bibig ni Sid. Nang makaalis ang babae sa labas, sinubukan ni Riley na buhatin si Sid, ngunit patay na ito. Lubos na natakot si Riley. At sa sandaling iyon, umuwi ang kanyang ama. Kinuha niya ang baril ng ama at pumasok sa kanyang kwarto. Bago pa makapasok ang ama, inayos niya ang sarili. Pinagalitan siya nito dahil magulo ang kanyang kwarto at saka umalis. Nang buksan ng ama ang kanyang vault, naroon ang baril. Kinagabihan, nakahiga si Riley sa tabi ng bangkay ni Sid. Biglang tumunog ang cellphone ni Sid. Text iyon mula sa boyfriend nito. Nagreply si Riley at sinabing magkita sila sa parke. Ipinarada niya ang kotse sa garahe at ikinandado ito. Pagkatapos pumunta siya upang harapin si Peyton. Tinanong siya ni Peyton kung bakit hindi na lang siya pinatay kung ganun din naman kalaki ang galit niya rito. Isa lang daw siyang kaawa-awang adik at wala raw pakialam ang mga kaibigan niya sa kanya. Sinabi ni Peyton kay Riley na nagsimula siyang gumamit ng droga dahil pagod na siya sa kanyang buhay. Lahat ay may inaasahang imahe sa kanya. Karamihan, minsan lang mag-party sa isang linggo. Pero siya, kailangan araw-araw at pagod na siya roon. Sinabi ni Riley na may pangalawang pagkakataon siya ngayon. Subukan man lang daw niya para sa mga taong nagmamahal sa kanya at baguhin ang takbo ng buhay niya. Naniniwala siya rito. Kinabukasan, nakita ng babaeng nagjo-jogging sa parke ang bangkay ni Sid. Samantala, pagising ni Peyton, may nakita siyang notebook at ballpen sa kanyang silid. Sa paaralan naman, habang binubuli si Riley ng ilang babae, ipinatawag siya ng principal. Pagpunta niya ron, nakita niya ang kanyang ama kasama ang isang pulis. Sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa pagkamatay ni Sid. Nang lumabas sila, lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya ng may gulat. Ngunit si Riley ay nakangiti lamang. Kinagabihan, nag-good night sa kanya sina Marn at ang kanyang ama. Nakikinig si Riley sa kanilang usapan mula sa loob ng kanyang kwarto. Pinaghihinalaan ng pulisya ang boyfriend ni Sid. Pagkatapos, pinuntahan niya si Peyton. Sinabi ni Riley kay Peyton na binago ng kanyang musika ang kanyang buhay. Hindi siya kilala ng kanyang ama. Wala siyang ibang kaibigan kundi si Sid. Namatay ang kanyang ina noong 10 taong gulang pa lamang siya. Noong siya ay 10 taong gulang, may semi-final siya sa swimming competition sa Williamsfield. Dapat susunduin siya ng kanyang ina, ngunit hindi ito dumating. Namatay ang kanyang ina dahil nabangga ng isang lasing na driver. Kung hindi dahil sa musika ni Peyton, hindi niya kakayanin ang lahat matapos mamatay ang kanyang ina. Ang mga kanta nito ang nagparamdam sa kanya
niya na hindi siya nag-iisa. Ibinigay ni Riley kay Peyton ang kwintas ng kanyang ina at sinabi niyang mahalaga ang kanyang musika, mahalaga siya. Kinabukasan, nagmadaling bumalik si Riley sa kanilang bahay. Sinubukan niyang pumasok sa kanyang kwarto sa bintana, ngunit nakalak ito, kaya sa harap na pinto siya dumaan. Doon nadatnan niya si Marn na naghihintay. Natagpuan ni Marn ang supot ng droga sa kwarto ni Riley at tinanong siya tungkol dito. Ngunit itinanggi ni Riley na may alam siya. Sinubukan pa siyang kausapin ni Marn ng maayos, ngunit galit na umalis si Riley. Paglabas ni Marn, napansin niya na bukas ang pinto ng bahay ng kapitbahay. Pumasok siya roon. Narinig ni Peyton ang kanyang boses at nagsimulang sumigaw. Habang lalabas sana si Marn para humingi ng tulong, inatake siya ni Riley. Labis na natakot si Peyton sa kanyang nakita at nagsimulang umiyak. Pinakalma siya ni Riley. Buhay pa si Marn, ngunit hinawakan siya ni Riley at tuluyang pinatay. Pagkatapos, bumalik siya kay Peyton at nilinis ang sahig. Nang makauwi si Ron, hinanap niya si Marn. Sinabi ni Riley na may trabaho raw ito at biglang umalis. Umupo ang kanyang ama at kumain ng tanghalian kasama siya. Kinagabihan, nag-ayos si Riley, nag-makeup at nagsuot ng maikling damit at pinuntahan si Peyton. Sinabi niya na alam niyang napakasama ng ginawa niya, ngunit hindi siya kilala ni Marn at masisira nito ang lahat. Ginawa niya iyon dahil mahal niya si Peyton. Hindi man niya kayang baguhin ang mundo, pero matutulungan niya si Peyton na gawin iyon. Inabot ni Peyton sa kanya ang notebook kung saan may isinulat siya. Naalala raw niya kung bakit siya nagsimulang magsulat. Iyon ang paraan niya para iproseso ang galit, lungkot at sakit na nararamdaman niya. Marami na ang sumubok tumulong. Siya mismo ay sumubok na. Ngunit si Riley ang nagbalik sa kanya sa kanyang sarili. Magiging maayos din ang lahat, pangako niya. Tinulungan siya ni Riley, kaya hayaan naman daw siyang tulungan siya. Matapos marinig ang lahat ng iyon, nagpasya si Riley na tanggalin ang posas ni Peyton. Ngunit pagkapagbukas niya, agad siyang inatake ni Peyton, pinusasan siya at tumakas. Nagpumiglas si Riley, nakuha ang susi, tinanggal ang posas at hinabol siya, ngunit wala na si Peyton. Humagulgol si Riley. Samantala, binuksan ni Peyton ang radyo at nagsimulang tumawa. Kinabukasan, nagpaalam si Ron kay Riley at pumasok sa trabaho. Pagdating niya roon, nalaman niyang patay na si Peyton. Nang tingnan niya ang bangkay, nakita niya ang kwintas ng kanyang asawa. Kinuha niya ito mula sa leeg ni Peyton at itinago. Sinubukan niyang tawagan si Marn, ngunit hindi ito sumagot. At maya-maya, may natagpuan pang isang bangkay, ang bangkay ni Marn. Nabigla si Ron sa kanyang nakita. Pagkalipas ng isang taon, tuluyan ng binago ni Riley ang kanyang kwarto. Isang taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Peyton. Ayon sa balita, namatay siya dahil sa overdose. May natagpo ang babaeng biktima sa kanyang sasakyan kasama ang murder weapon na may kanyang fingerprints. May ilang lyrics na naipost bago siya namatay na ginawang kanta ng kanyang banda at naging Grammy-winning hit. At iyon din ang parehong lyrics na ibinigay ni Peyton kay Riley. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!